Nako, 1,000,000. Nabitawan ni Ella ang basahan na hawak niya. Tila umikot ang buong paligid niya sa maliit at masikip na apartment na kanyang inuupahan. Ang sahig na kanyang nililinis ay biglang naging malalim na bangin na handa siyang lamunin anumang oras. 1,000,000. Iyon ang numerong paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas malakas pa sa ugong ng electric fan na pilit nilalabanan ng init ng tanghali. Ang boses ng doktor sa kabilang linya kanina ay kalmado, propesyonal. Ngunit para kay Ella, ang bawat salita ay isang malaking bato na ipinukpok sa kanyang dibdib. Your niece Angela, her condition is getting worse. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, Miss Ella. Si Angela, ang maliit na anghel ng ate niya, ang sanggol na may butas sa puso, na ang bawat paghinga ay isang milagro at isang paalala ng kanilang kahirapan. Napahawak si Ella sa kanyang dibdib. Ang 1,000,000 ay hindi lang numero. Iyon ang presyo ng buhay ng kanyang pamangkin. Presyo ng bawat tibok ng puso nito sa hinaharap. Diyos ko, bulong niya sa hangin. Tulungan niyo po ako. Kahit anong trabaho, kahit gaano kabigat, gagawin ko. Huwag niyo lang po pababayaan si Angela. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pinunasan niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata bago buksan yon. O Ella, anong nangyari sa'yo? Namumutla ka. Bungad ni Aling Tessie, ang kanilang kapitbahay na may-ari ng maliit na karinderya sa kanto. May dala itong isang mangkok ng mainit na sopas. Wala po ito, Aling Tessie. Napagod lang po siguro. Pilit nan ngumiti si Ella. Hindi yun nakalusot sa matalas na mata ng matanda. Huwag ako, Ella. Kilala kita mula pagkabata. May problema ka at alam kong tungkol sa pera. Bumagsak ang mga balikat ni Ella. Hindi na niya napigilan ang paghikbi. Isinalaysay niya ang tawag mula sa ospital, ang 1,000,000 kailangan nila at ang pakiramdam na wala na siyang mapupuntahan. Hinagod ni Aling Tessie ang kanyang likod. Alam mo, Hija, kanina pa kita iniisip. May naalala kasi ako. Ang dati kong amo, yung mga Sandoval, naghahanap sila ng caregiver para sa anak nilang si Sir Chance. Caregiver po? Oo, na-aksidente kasi ang binata. Comatose, pero ang bayad, hindi mo paniniwalaan. Malaki. Sobrang laki. Sabi ni Aling Tessie, idiniin ang huling mga salita. Baka ito na ang sagot sa mga dasal mo. Parang isang sinag ng liwanag ang tumagos sa madilim na mundo ni Ella. Isang pag-asa, kahit gaano kaliit. Agad siyang nagbihis ng kanyang pinakamatinong damit. Isang luma, ngunit malinis na bestida, at nagtungo sa address na ibinigay ni Aling Tessie. Ang simpleng pag-asa niya ay agad na palitan ng pagkamangha at hiya ng tumambad sa kanya ang isang mansyon na napapaligiran ng matataas na pader. Ang gate pa lang ay mas malaki na sa buong apartment niya. Nanginginig ang mga kamay niya nang pindutin ng intercom. Sino yan? Tanong ng isang boses. Ako po si Ella. Pinapunta po ni Aling Tessie para po sa trabaho. Bumukas ang malaking gate. Sinalubong siya ng isang unipormadong katulong at dinala sa loob. Bawat hakbang niya sa malamig at makintab na marmol na sahig ay tila isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Ang mga mamahaling painting sa dingding at mga eleganteng muebles ay tila nang huhusga sa kanyang pagkatao. Dinala siya sa isang malawak na sala kung saan isang babae ang nakaupo. Nakasuot ito ng eleganteng itim na damit at sa kabila ng edad, bakas pa rin ang angkin nitong kagandahan. Ngunit ang mga mata nito, mayroong lungkot na hindi kayang itago ng anumang yaman. Ito, si Doña Esmeralda Sandoval. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Ella. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isang multo mula sa nakaraan ang nakikita nito. Ella!
Halos pabulong na sabi ng ginang. Opo, ma'am. Ella po. Halika, sumunod ka sa akin, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay malumanay, ngunit mabigat. Sinundan niya ito paakyat sa isang malawak na hagdanan, patungo sa isang pasilyo na mas tahimik kaysa sa isang simbahan. Huminto sila sa tapat ng isang malaking pintuan na gawa sa kahoy. Bago ito buksan, humarap muli sa kanya ang ginang. Hindi ito isang ordinaryong trabaho, Hija. Mahinang sabi nito. Hindi kami naghahanap ng isang nurse o isang physical therapist. Mayroon na kami niyan. Napakunot ang noo ni Ella. Ano po ang kailangan kong gawin? Huminga ng malalim si Doña Esmeralda, tila kumukuha ng lakas. Bago maaksidente ang anak ko, bago siya mawalan ng malay, may binanggit siyang pangalan. Naghihintay si Ella. Ang sabi niya, Ella. Natigilan si Ella. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Paano? Imposible. Hindi siya nakakakilala ng kahit sinong Sandoval sa buong buhay niya. Umaasa kami. Patuloy ng ginang. Ang boses ay nababasag na baka ang presensya mo ang maging dahilan para magising siya. Binuksan ni Doña Esmeralda ang pinto. Ang silid ay hindi mukhang kwarto ng ospital, kundi isang mamahaling hotel suite. Ngunit nandoon ang mga makina na marahang tumutunog, mga IV drip na nakakabit sa isang braso. At sa gitna ng malaking kama, nakahiga ang isang lalaki. Si Chance. Napasinghap si Ella. Kahit may mga tubo at pasa, hindi maitatanggi ang napakagandang mukha nito. Mahahabang pilik mata, matangos na ilong, at mga labing tila perpektong iginuhit. Para siyang isang natutulog na prinsipe mula sa isang fairy tale. Isang prinsipe na biktima ng isang trahedya. Bumalik sila sa sala. Inilapag ni Doña Esmeralda ang isang kontrata at isang sobrang makapal sa mesa. Iyan ang sahod mo para sa unang buwan. 1 million pesos. Namilog ang mga mata ni Ella. Ang numerong kanina lang ay parang hatol ng kamatayan. Ngayon ay nasa harapan niya na, abot kamay, ang buhay ni Angela. Ang trabaho mo ay simple lang, Hija, sabi ni Doña Esmeralda, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Manatili ka lang sa tabi niya. Kausapin mo siya. Huminto ito sandali. At ang mga sumunod na salita nito, ang iyong manig sa buong pagkatao ni Ella. At magpanggap ka. Magpanggap ka na ikaw ang Ella na hinahanap niya. Nagsimula ang unang araw ni Ella sa mansyon bago pa man sumikat ang araw. Para siyang hangin na hindi nakikita at hindi naririnig. Gumagalaw ng maingat upang hindi makalikha ng anumang ingay na makagigising sa mga natutulog na higante ng bahay. Ang trabaho niya, sa unang tingin, ay simple. Umupo sa tabi ni Chance, kausapin ito. Basahan ng libro. Tiyaking malinis at komportable ito. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, nararamdaman ni Ella ang bigat ng kanyang kasinungalingan. Good morning, Chance! Bati niya sa natutulog na binata. Ang boses niya'y halos pabulong. Pinunasan niya ang mukha nito gamit ang isang malambot at basang bimpo. Ako to. Si Ella. Sa bawat pagbigkas niya ng pangalang Ella, sa tabi ni Chance, pakiramdam niya ay may maliit na tinik na tumutusok sa kanyang lalamunan. Sino ka ba talaga, Chance? At sino ako sa kwentong ito? Isang impostor, isang bayrang aktres, sa isang dulang hindi ko alam ang katapusan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ni Chance, may ibang damdamin na unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Awa, simpatiya, at isang hindi maipaliwanag na pagnanais na alagaan ito. Hindi na lang dahil sa 1,000,000 piso, kundi dahil sa lalaking nasa harap niya na bagamat nakakulong sa sarili nitong mundo, ay nagpapakita ng bakas ng kalungkutan kahit sa pagtulog. Binuksan niya ang isang libro ng mga tula na nakita niya sa estante. Nagsimula siyang magbasa.
Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng damdamin. Umaasang aabuti ng mga salita ang natutulog na diwa ni Chance. Nasa kalagitnaan siya ng pagbabasa nang bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok, matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng damit na halatang mas mahal pa sa kabuuang upa niya sa apartment sa loob ng 1 taon. Ang mukha nito'y perpekto, ngunit ang mga matay matalas at mapanuri. So ikaw pala yon, sabi ng babae. Ang boses ay may bahid ng pangmamaliit. Tinaasan siya nito ng kilay. Isang perpektong arko ng pag-aalinlangan. Ang milagrosang Ella. Napatayo si Ella. Good morning po, ma'am. Beatrice. I'm his cousin. Pagpapakilala nito, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nilapitan nito ang kama, ngunit ang mga mata ay nanatiling nakapako kay Ella. At wag mo akong tawaging ma'am. Hindi kita katulong. Ay teka, katulong ka nga pala. Isang sarkastikong nangiti ang sumilay sa labi ni Beatrice. Naramdaman ni Ella ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napayuko siya. Nandito lang po ako para magtrabaho. Magtrabaho? O baka naman para manguto? Lumapit pa si Beatrice. Huwag kang magkakamaling isipin na may lugar ka sa pamilyang ito dahil lang sa isang pangalan. Si Tita Esmeralda. Desperada lang siya. Pero kami, hindi kami tanga. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Ella. Ang damit niyang bestida na kanina'y disente, sa kanyang paningin ay bigla na lang niyang ikinahiya. Pasensya na po. Tanging nasabi niya. Good. Basta't alam mo kung saan ka lulugar. Mataray na sabi ni Beatrice. Bago ito tumalikod at lumabas ng silid, iniwan si Ella na nanginginig at gulong-gulo ang isipan. Kinahapunan, habang kumakain siya ng mag-isa sa malinis na kusina para sa mga katulong, narinig niya ang boses ni Beatrice mula sa dining area. Hindi ko talaga maintindihan si Mommy. Kumuha ng kung sinong babae mula sa kung saang lupalop para lang magbantay kay Chance. Mukha namang pera lang ang habol. Baka galing pa yan sa kung saang squatter. Nawalan ng lasa ang pagkain sa bibig ni Ella. Itinulak niya ang plato at pilit na nilunok ang bukol sa kanyang lalamunan. Totoo ang sinabi ni Beatrice. Kailangan niya ng pera. Ngunit mali ang kanilang iniisip. Hindi para sa sarili niya. Para kay Angela. Bumalik siya sa silid ni Chance na mabigat ang dibdib. Umupo siya sa tabi nito at sa pagkakataong ito, hindi na libro ang kanyang binuksan. Ang sarili niyang kwento. Alam mo, Chance, panimula niya, ang boses ay mahina at garalgal. May pamangkin ako. Si Angela. Ang cute-cute niya. Pero may sakit siya sa puso. Kailangan niya ng malaking pera para gumaling. Ikinuwento niya ang simpleng buhay niya. Ang pangarap niyang makatapos ng pag-aaral, ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang kamay ni Chance. Malamig ito, walang buhay. Kaya kahit anong sabihin nila, kahit gaano kasakit, titiisin ko para sa kanya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagluha, parang may naramdaman siyang bahagyang paggalaw. Natigilan si Ella. Pinahid niya ang kanyang luha at tinitigang mabuti ang kamay ni Chance na hawak niya. Wala. Baka guni-guni niya lang. Ngunit nang akma na niyang bibitawan, naramdaman niya ulit. Isang maliit, halos hindi maramdamang pagkurba ng hintuturo nito. Napasinghap si Ella. Chance? Hinawakan niya ng mas mahigpit. Chance, naririnig mo ba ako? At doon, kitang-kita ng dalawa niyang mata. Gumalaw muli ang daliri nito. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto. Ang puso niya'y kumakaripas. Doña Esmeralda! Doña Esmeralda! Sigaw niya. Mabilis na dumating ang ginang, kasunod ang mga nurse. Agad nilang tiningnan si Chance. Gumalaw po ang daliri niya. Halos maiyak na sabi ni Ella.
Habang kinakausap ko po siya, niyakap siya ni Doña Esmeralda ng mahigpit, umiiyak sa tuwa. Alam kong ikaw ang sagot, Ella. Ikaw ang milagro namin. Sa gitna ng kasiyahan, hindi nila napansin si Beatrice na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanila na may malamig at mapanuring mga mata. Pumasok ito sa sariling silid at kinuha ang cellphone. Mommy, sabi ni Beatrice sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. Hindi ako naniniwala sa milagro, lalo na kung galing sa isang mukhang desperadang babae. Oo, hahanapin ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. May hindi tama sa babaeng yan. Amoy na amoy ko. Lumipas ang mga linggo. Ang dating pakiramdam ng pagiging isang estranghero sa mansyon ay unti-unting napalitan ng isang pamilyar na rutina para kay Ella. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa pag-aalaga kay Chance at ang bawat gabi ay nagtatapos sa pagbabasa ng libro sa tabi ng kanyang kama. Ang paggalaw ng daliri ni Chance ay hindi na nasundan pa ng ibang malinaw na senyales. Ngunit para kay Doña Esmeralda, iyon ay sapat na. Ang pag-asa sa mansyon ay muling nabuhay at si Ella ang naging sentro ng pag-asang yon. Ngunit may nagbago sa loob ni Ella. Hindi na niya kailangang magpanggap. Ang pag-aalala niya para kay Chance ay hindi na isang trabaho. Ang mga kwento na ibinabahagi niya rito ay hindi na para lamang may masabi. Sinasabi niya ang mga ito dahil gusto niyang marinig ni Chance. Gusto niyang makilala nito kung sino siya. Hindi ang Ella na nasa isip nito, kundi si Ella na umuupo sa tabi niya araw-araw. Ang Ella na umaasang gigising na siya. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ng kama, pinagmasdan niya ang mukha ni Chance sa malamlam na liwanag ng lampshade. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. Alam mo, bulong niya, sa pagkakataong ito, hindi para sa trabaho, kundi para sa sarili niya. Nasanay na akong nandito. Nasanay na akong kinakausap ka kahit hindi ka sumasagot. Huminga siya ng malalim. Ang totoo, mag-isa lang din naman ako. Ikaw, naging kasama kita sa paraang hindi ko maintindihan. Hinawakan niya ang kamay nito, ang parehong kamay na gumalaw noon. Sana gumising ka na, Chance. May kung anong kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi pamilyar, isang halo ng lungkot at pagmamahal. Gusto kitang makilala ng totoo. Sa labas, biglang kumulog ng malakas. Nagsimulang pumatak ang malalaking butil ng ulan sa bintana, na sinundan ng malakas na paghangin. Isang bagyo ang paparating. Kasabay ng pagkulog, biglang gumalaw si Chance. Ngunit hindi ito ang banayad na paggalaw na inaasahan ni Ella. Nagsimulang mangunot ang noo nito, tila nananaginip ng masama. May mga salitang namumutawi sa kanyang mga labi, ngunit hindi malinaw. Mahihinang ungol ng paghihirap. Chance? Nag-aalalang tanong ni Ella. Hinawakan niya ito sa balikat. Bigla itong napakislot. Ang mga monitor sa tabi ng kama ay nagsimulang tumunog ng mas mabilis. Ungol nito. Bahagyang malinaw, bago muling nawala sa mga salitang hindi maintindihan. Huwag, hindi. Natataranta si Ella. Akma na siyang tatawag ng nurse nang maalala niya ang isang bagay. Ang sabi ng nurse, minsan, ang mga pamilyar na tunog ay nakakatulong magpakalma sa mga pasyenteng tulad ni Chance. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya ito. Hindi isang yakap ng isang caregiver, kundi isang yakap na puno ng pagnanais na alisin ang sakit na nararamdaman nito. Shh! Nandito lang ako, Chance. Bulong niya sa tainga nito. Nandito lang ako. At nagsimula siyang umawit. Isang lumang oyayi na madalas kantahin ng kanyang ina noong bata pa siya. Isang kantang simple tungkol sa mga bituin at sa buwan. Ang boses niya ay nanginginig sa simula. Ngunit habang tumatagal, ay nagiging mas matatag, puno ng senseridad. Unti-unti, dahan-dahan,
Ang pagkasali-sabid sa mukha ni Chance ay nawala. Ang mga kamay niyang nakakuyom ay nagsimulang mag-relax. Ang mabilis na tunog mula sa monitor ay bumagal. Bumalik sa normal na ritmo. Nakahinga ng maluwag si Ella. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-awit. Ang kanyang mukha ay malapit sa mukha ni Chance. Mga luha ng ginhawa ang namuo sa kanyang mga mata. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang dagundong ng kulog na yumanig sa buong silid. At sa sandaling iyon, sa liwanag ng kidlat, nagmulat ng mga mata si Chance na pahinto sa pag-awit si Ella. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mga mata ni Chance ay nakabukas. Sa simula'y malabo, tila naghahanap ng kung ano sa kawalan. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan itong lumingon at tumuon, diretso sa mukha ni Ella na nababasa ng luha. Nakatitig ito sa kanya. Walang emosyon, walang paggalaw. Tanging mga mata na puno ng pagkalito. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan na tanging tunog ng ulan na lang ang maririnig, gumalaw ang kanyang mga labi. Isang mahinang tunog ang lumabas, garalgal at hirap, ngunit malinaw. Ella, ikaw nga ba? Ang unang nagising ay ang kanyang kamalayan, ngunit ito'y isang magulo at basag na salamin. Para kay Chance, ang paggising mula sa koma ay hindi tulad ng sa mga pelikula. Walang bigla ang pagmulat ng mata na may kasamang malinaw na alaala. Sa halip, ito'y isang dahan-dahang pag-ahon mula sa isang madilim at malalim na dagat. Ang mga alaala niya ay pira-piraso, mga imahe na mabilis na naglalaho kapag sinusubukan niyang hawakan. Ang matalas na tunog ng bumabasag na salamin, ang bigat sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ng pagkahulog. Isang bagay lang ang malinaw, isang tinig. Sa gitna ng kadiliman, may isang tinig na laging naroon, isang tinig na malambing, payapa, at puno ng pag-aalaga. Nagbabasa ito ng mga tula. Umaawit ng isang lumang oyayi. Nagkukwento tungkol sa isang pamangkin na nagngangalang Angela. Ang tinig na yon ang naging tanglaw niya. Ang tanging lubid na humila sa kanya pabalik sa pampang ng kamalayan. Nang sa wakas ay makita niya ang mukha sa likod ng tinig na yon, ang lahat ng pira-pirasong damdamin sa loob niya. Pasasalamat, paghanga, pagkamis sa isang bagay na hindi niya maalala ay nagkaroon ng isang pangalan. Ella. Siya ang anghel ko, sabi niya sa kanyang ina, isang araw, habang tinutulungan siya ni Ella na umupo. Nakatingin siya kay Ella na agad namula at napayuko. At para kay Chance, simple lang ang lahat. Nawala siya sa dilim at dinala siya ni Ella pabalik sa liwanag. Anong utang na loob ang mas hihigit pa roon? Anong pasasalamat ang sapat para doon? Ang kasiyahan sa mga mata ng kanyang ina, si Doña Esmeralda, sa tuwing nakikita silang magkasama, ay nagbibigay ng dagdag na bigat sa kanyang nararamdaman. Gusto niyang suklian ang lahat ng pag-aalala na idinulot niya. At sa kanyang naguguluhang isipan, ang pagpapasaya sa kanila ay ang pagpapasaya kay Ella. Ang desisyon ay nabuo sa isang iglap, sa gitna ng isang hapunan na inihanda para sa kanyang paggaling. Naroon ang kanyang mga magulang, mga tiyuhin at tiyahin, at si Beatrice. Naroon din si Ella, tahimik na nakaupo sa isang sulok, na para bang hindi siya parte ng selebrasyon. Nakikita ni Chance kung paano siya tingnan ni Ella. May pag-aalaga, may ngiti, ngunit mayroon ding isang bakas ng lungkot na hindi niya maintindihan. Ayaw niyang makita ang lungkot na yon. Kaya, sa gitna ng tawanan at kwentuhan, tumayo siya. Natahimik ang lahat. Ang mga mata ay napunta sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ella. Ang puso niya ay kumakabog. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang pakiramdam na ito ang pinakatamang gawin sa buong buhay niya. Lumuhod siya sa harap nito. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid.
Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Ella, ang pagbuka ng mga labi nito sa kawalan ng salita. "Chance, anong ginagawa mo?" tanong ng kanyang ama. Hindi niya ito pinansin. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Ella. "Hindi ko maalala ang lahat," panimula niya. Ang boses ay sinsero at puno ng damdamin. "Pero naaalala ko ang boses mo. Naaalala ko ang pakiramdam na ligtas ako dahil sa'yo. Ikaw ang liwanag ko noong nasa dilim ako, Ella." Hinawakan niya ang kamay nito. Nanginginig ito. "Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Hindi ko alam kung paano sisiguraduhin na hindi ka na mawawala sa tabi ko. Isa lang ang alam kong paraan." Huminga siya ng malalim. "Will you marry me?" Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nakita ni Chance ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Ella. Nakita niya ang pagtingin nito sa kanyang ina, na ngayon ay umiiyak na rin sa tuwa. Nakita niya ang pagtingin nito pabalik sa kanya, ang mga matang puno ng halo-halong emosyon na hindi niya mabasa. Para sa kanya, ang bawat segundong lumilipas ay isang pagsubok. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang paghihintay, nakita niya ito. Isang dahan-dahang pagtango, isang mahinang oo, ang lumabas sa mga labi nito. Isang malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa ang pumuno sa silid. Niyakap siya ng kanyang ina, ng kanyang ama. Ngunit ang mga mata ni Chance ay nanatili kay Ella, na ngayon ay umiiyak, habang isinusuot niya ang singsing ng kanyang lola sa daliri nito. Ito na yon, ang bagong simula niya. Sa gitna ng pagbati at masayang yakapan, hindi niya namalayan ang matalim na tingin ni Beatrice. Napansin lang niya nang lumapit ang pinsan niya kay Ella, na para bang may ibubulong na pagbati. Ngunit walang ngiti sa mga labi ni Beatrice. May ibinulong ito. Isang bagay na hindi narinig ni Chance. Hindi niya narinig ang mga salita. Ngunit kitang-kita niya ang epekto nito. Nakita niya ang biglang pamumutla ng mukha ni Ella. Ang pagkawala ng lahat ng kulay dito. Ang takot na biglang gumuhit sa mga matang kanina lang ay puno ng luha ng kaligayahan o baka hindi. Bago pa man siya makalapit para magtanong, hinila na ni Beatrice si Ella palayo para mag-usap. Ngunit ang imahe ng takot sa mukha ng kanyang bagong fiancé ay nanatili sa isipan ni Chance, isang madilim na anino sa gitna ng isang napakasayang gabi. Ang buhay bilang fiancé ng isang Chance Sandoval ay parang isang panaginip na ayaw magising ni Ella. At iyon mismo ang problema. Alam niyang sa huli, kailangan niyang magising. Ang mga araw niya ay napuno ng mga bagay na dati sa mga magasin lang niya nakikita. Pag-aayos ng damit kasama ang mga sikat na designer. Pagpaplano ng engagement party sa isang 5-star hotel. Pagkain sa mga restaurant na ang presyo ng isang putahe ay katumbas na ng isang buwang sahod niya noon. Si Chance ay mabait, maalaga. Laging tinitiyak na komportable siya. Ngunit sa bawat pagngiti nito, sa bawat paghawak sa kanyang kamay, nararamdaman ni Ella ang bigat ng isang tanikala. Isang tanikalang gawa sa isang kasinungalingan. "Masaya ka ba, Ella?" tanong ni Chance isang hapon habang nakatayo sila sa balkonahe ng silid nito. Tanaw ang malawak na hardin. Pilit nang ngumiti si Ella. "Oo naman." Ngunit sa loob niya, sumisigaw ang kanyang konsensya. "Hindi ako ang Ella na hinahanap mo." Isang araw, habang tinutulungan ni Chance ang kanyang ama sa opisina, naisipan ni Ella na ayusin ang mga gamit sa dating study room ni Chance. Gusto ng binata na gawin itong isang maliit na library para sa kanilang dalawa. Habang nag-aalis siya ng mga lumang libro at dokumento sa isang malaking aparador na gawa sa narara, may nahulog na isang manipis na folder mula sa pinakaitaas na bahagi. Nakasulat sa labas, "Confidential." Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga blueprint, mga plano sa negosyo, at mga sulat kamay na tala.
Ang disenyo ay para sa isang proyektong teknolohikal, isang uri ng app na makakatulong sa mga maliliit na negosyante, isang proyekto na puno ng pangarap at pag-asa, at sa unang pahina ng proposal, nakasulat sa malalaking letra, Project Stellaris. Natigilan si Ella Stellaris. Ang salitang narinig niyang inungol ni Chance nung gabing magising ito mula sa koma. Ang salitang inakala niyang walang kahulugan. Paulit-ulit niyang binigkas ang pangalan sa kanyang isipan. Stellaris. Estellaris. Ang dila niya ay tila nadudulas. Ang tunog ay nagiging pamilyar. Estellaris. Ella. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi kaya? Bigla siyang nakarinig ng mga boses mula sa labas ng study room. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Boses ni Doña Esmeralda at ng asawa nitong si Don Ricardo. Nag-uusap sila sa telepono, naka-loudspeaker. Esmeralda, are you sure about this marriage? It all seems too fast, sabi ng boses ni Don Ricardo. Ricardo, please, this is the only thing that makes Chance happy right now. Nakikita mo ba kung paano siya ngumiti kapag kasama niya ang bata? Sagot ni Doña Esmeralda. I know, but it's all based on a misunderstanding. You told me yourself you weren't sure what you heard. At doon, sinabi ni Doña Esmeralda ang mga salitang gumuho sa mundo ni Ella. Ang boses ng ginang ay mahina, puno ng pagsisisi at pagod. Natakot ako, Ricardo. Gulong-gulo ang isip ko nung nasa ospital tayo. Ang narinig ko lang ay isang salitang nagsisimula sa S. Mahina, halos bulong lang. Baka Stellaris nga ang sinabi niya. Alam mo kung gaano kahalaga ang proyektong yon sa kanya. Pero, mas madaling paniwalaan na pangalan ng babae ang tinatawag niya. Mas madaling tanggapin na dahil sa pag-ibig ang lahat, kaysa sa katotohanang halos magpakamatay ang anak natin dahil sa negosyo. Nabitawan ni Ella ang folder. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig. Hindi siya ang milagro. Hindi siya ang sagot. Isa siyang malaking pagkakamali. Isang kasinungalingan na binuo mula sa desperasyon ng isang ina. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Chance, ang pag-asang namumuo sa kanyang puso, lahat ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin. At ngayon, tinatangay na ito ng alon ng katotohanan. Hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Nakatayo roon si Beatrice. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa mga nagkalat na papel sa sahig, sa pangalang Stellaris, na nakasulat sa itaas. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumingin kay Ella. Walang pagkagulat sa mga mata nito. Walang galit. Isang malamig. Mapanagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Oh, sabi ni Beatrice, ang boses ay puno ng huwad na awa. Ngayon mo lang nalaman. Para kay Ella, ang nangiti ni Beatrice sa sandaling iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o pananakit. Iyon ay ngangiti ng isang taong matagal nang naghintay. Isang ahas na sa wakas ay natanaw na ang pagkakataong tumuklaw. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Ella, kahit alam na niya sa puso niya ang sagot. Dahan-dahan, pumasok si Beatrice sa silid at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang malakas na dagundong. Pinulot niya ang isang papel mula sa sahig. Ang pahina kung saan nakasulat ang pangalang Stellaris. Ibig kong sabihin, panimula ni Beatrice habang pinapagpaga ng papel na para bang isang basura. Matagal ko nang alam ang lahat. Tinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Ella. Alam ko ang tungkol sa Project Stellaris, ang pangarap ni Chance na winasak ni Tito Ricardo. At alam ko rin ang totoong dahilan kung bakit siya na-aksidente. May kinuha si Beatrice mula sa kanyang mamahaling handbag, isang nakatuping papel. Inihagis niya ito sa mesang malapit kay Ella. Basahin mo. Nanginginig ang mga kamay ni Ella habang binubuksan ang papel.
Ito ay sulat kamay. Pamilyar ang sulat. Kay Chance. Kung nababasa niyo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay ako. Pagod na akong lumaban. Ipinaglaban ko ang Stellaris, ang nag-iisang bagay na sa akin talaga. Pero binawi pa rin nila. Wala nang natira. Paalam. Isang suicide note. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ito ay isang pagtatangka. Napahawak si Ella sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ang lahat ng awa at pag-aalaga na naramdaman niya para kay Chance ay biglang nag-uumapaw, halo-halo ng sakit at pag-unawa. Nakita mo na? Malamig na sabi ni Beatrice. Wala kang kinalaman dito. Hindi ikaw ang dahilan. Isa ka lang aksidente. Isang convenient mistake na ginamit ng desperada kong tiyahin para takasan ang katotohanan. Lumapit si Beatrice. Ang boses niya ay bumaba na parang isang bulong ng ahas. Pero tapos na ang laro, Ella. Dahil ako na ang tatapos. Inilapag ni Beatrice ang isang tseke sa ibabaw ng suicide note. Nakasulat dito ang isang halaga na mas malaki pa sa naunang ibinayad sa kanya. May dalawa kang pagpipilian, sabi ni Beatrice, ang mga matay nanlilisik. Una, kunin mo ang perang yan. Mas malaki pa sa pinapangarap mo. Umalis ka. Ngayon din, huwag ka nang magpakita kailanman. Ituring mong bayad sa lahat ng pagpapanggap mo. Huminto si Beatrice, hinahayaan ang mga salitang bumaon sa isipan ni Ella. O pangalawa, huwag mong kunin. At ako mismo ang magsasabi kay Chance ng lahat. Sasabihin ko sa kanya kung paanong ang babaeng pinakasalan niya ay isang oportunista. Isang sinungaling na ginamit ang kanyang trahedya, ang kanyang pagtatangkang magpakamatay, para lang makapasok sa pamilyang ito. Sisirain ko hindi lang ang pangalan mo, kundi ang buong pagkatao mo sa harap niya. Hahayaan kitang makita niya bilang isang basura na mas masahol pa sa dahilan kung bakit niya gustong mamatay. Ang bawat salita ni Beatrice ay isang patalim na tumatarak sa puso ni Ella. Ang pagpipilian ay hindi pagpipilian. Pareho itong impyerno. Manatili at sirain ang lalaking minamahal niya o umalis at dalhin ang kasinungalingan habang buhay? Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Halos paos na tanong ni Ella. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Beatrice. Dahil mahal ko si Chance, mahal ko siya sa paraang hindi mo maiintindihan. Akin siya dapat. At hindi ako papayag na isang hamak na basurang katulad mo ang umagaw sa kanya. Mayroon kang 24 na oras para mag-isip, sabi ni Beatrice habang inaayos ang kanyang damit. Pero sa tingin ko, alam na nating dalawa kung ano ang pipiliin ng isang taong galing sa hirap, di ba? Tumalikod na si Beatrice at naglakad palabas. Ngunit bago niya buksan ang pinto, lumingon siya muli. At isa pa pala, dagdag niya, huwag kang magkakamaling magsumbong. Dahil sa oras na gawin mo yan, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang tungkol sa pamilya mo. Ang ate mong may anak na may sakit. Kawawa naman. Baka ma-stress siya kapag nalaman niyang ang kapatid niya ay isang expert sa panloloko. At tuluyan na siyang umalis, isinarado ang pinto ng may kasamang lakas. Naiwan si Ella na mag-isa, nakatayo sa gitna ng silid, napapaligiran ng katotohanan. Ang suicide note, ang tseke, ang mga papel ng Stellaris, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang tawag mula sa kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Ang pangalan ng kanyang ate ang nasa screen. Sinagot niya ito. Ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang boses ng kanyang ate, kundi ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol. Ang pag-iyak ni Angela. Napaluhod si Ella sa sahig,
yakap-yakap ang sarili habang ang kanyang sariling iyak ay humahalo sa iyak ng pamangkin niyang walang kamuwang-muwang sa kasalanang nagawa niya. Ang gabi ng kanilang engagement party ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang grand ballroom ng hotel ay napuno ng mga taong nakasuot ng mga nagniningning na damit at alahas. Mayroong malumanay na musika mula sa isang string quartet. Ang mga bulaklak ay umaapaw sa bawat sulok at si Ella sa kanyang mamahaling gown na kulay gabi ay pakiramdam na isang manika na isinusuot sa isang magandang palabas. Sa tabi niya, si Chance ay napakagwapo sa kanyang suot na tuxedo. Ang nangiti nito ay hindi nawawala, lalo na kapag tumitingin sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bulong nito sa kanya habang hawak ang kanyang kamay. I feel so lucky to have you, Ella. Ang mga salitang iyon na dapat sana'y magpapakilig sa kanya ay parang sinaksak ang puso niya. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang magandang kasinungalingan. Hindi na niya kaya. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Chance. Chance, sabi niya, ang boses ay desidido. May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na napakahalaga. Tumingin ito sa kanya. Ang mga matay puno ng pag-aalala. May problema ba? Mamaya, sabi niya. Pagkatapos nito, tayong dalawa lang. Pangako, sasabihin ko ang lahat. Ngumiti si Chance, isang nangiting puno ng tiwala. Ang tiwalang iyon ang lalong dumurog sa puso ni Ella. Ngunit bago pa matapos ang gabi, bago pa niya mahanap ang pagkakataong masabi ang katotohanan, isang tinig ang umagaw sa atensyon ng lahat. Si Beatrice. Nakatayo ito sa maliit na entablado. Hawak ang isang mikropono. Good evening everyone, panimula niya. Ang nangiti ay matamis. Ngunit ang mga matay malamig. Gusto ko lang pong magbigay ng isang maikling toast para sa aking pinakamamahal na pinsan, si Chance, at sa kanyang magandang fiancé, si Ella. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Chance kay Ella. We are all witnesses to a miracle. Patuloy ni Beatrice, ang paggising ni Chance. At ang sentro ng milagrong yan, ayon sa kwento, ay ang pangalang Ella. Natahimik ang bulwagan. Tila lahat ay nakikinig ng mabuti. Isang pangalan na nagbigay pag-asa sa aming lahat. Isang pangalan na naging dahilan kung bakit narito ngayon ang babaeng ito. Sabi ni Beatrice, itinaas ang kanyang kopita patungo kay Ella. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mali ang pangalang narinig natin? Biglang tumigil ang musika. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Ang totoo, sabi ni Beatrice, ang boses ay malinaw at mataginting. Ang pangalang binanggit ni Chance sa kanyang paghihirap ay hindi Ella. Dahan-dahan siyang lumingon kay Chance na ngayon ay nakatayo na at nakakunot ang noo. Ang sinabi mo, mahal kong pinsan, ay Stellaris. Ang pangalan ng proyekto mo. Ang dahilan ng iyong aksidente. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ngunit hindi pa tapos si Beatrice. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Ella. Isang tinging puno ng lason. At ang babaeng ito, sabi niya, idinuro si Ella. Nalaman niya ang katotohanan iyon. Nalaman niya ang kahinaan ng pinsan ko. At sa halip na sabihin ang totoo, ginamit niya iyon. Ginamit niya ang isang pagkakamali para makapasok sa pamilyang ito. Para makuha ang yaman na hindi niya kailanman mapapangarap. Gumuho ang mundo ni Ella. Ang bawat salita ay isang malaking bato na bumabagsak sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga tingin ng paghanga ay napalitan ng mga tingin ng panghuhusga at pandidiri. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Gusto niyang sabihin na aaminin naman niya talaga. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Chance at ang nakita niya sa mga mata nito ang pumatay sa kanya. Hindi galit ang nakita niya, kundi pagkalito at sakit.
Isang malalim na sakit ng isang taong pinagtaksilan. Iyon na iyon. Tapos na ang lahat. Hindi na siya nag-isip. Tumalikod siya at tumakbo. Narinig niya ang pagtawag ni Chance sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Tumakbo siya palayo sa mga mapanghusgang mata. Palayo sa perpektong ballroom. Palayo sa magandang kasinungalingan. Hinubad niya ang kanyang sapatos na may takong para mas makatakbo ng mabilis. Hindi alintana ang sakit sa kanyang mga paa. Dire-diretso siya palabas ng hotel sa malamig na hangin ng gabi. Walang dala, walang pera, walang cellphone. Tanging ang bigat ng kahihiyan at durog na puso. Sumakay siya sa unang taxi na nakita niya at sinabi ang address ng bus terminal. Ang bayad ay kinuha niya mula sa huling 200 piso na nakatago sa maliit na bulsa ng kanyang gown. Nakahanap siya ng bus na paalis patungo sa kanyang probinsya. Umupo siya sa dulo, sa tabi ng bintana, habang ang ibang pasahero ay nakatingin sa kanyang magarbong damit na ngayon ay gusot at marumi na. Ilang minuto matapos umandar ang bus, may isang pasaherong kumalabit sa kanya. "Miss, kanina pa may tumatawag sa'yo." May itinuro itong cellphone sa sahig na malamang ay nahulog mula sa bulsa niya. Kinuha niya ito. Ang screen ay umiilaw. Incoming call. Chance paulit-ulit. Walang tigil. Tinitigan niya ang pangalan sa screen. Ang pangalan ng lalaking minahal niya. Nang totoo. Sa gitna ng isang kasinungalingan. Dahan-dahan. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen. Pagkatapos, sa isang pinal na desisyon, pinindot niya ng matagal ang power button. Namatay ang ilaw ng screen. Sumandal siya sa bintana, pinanood ang mga nagniningning na ilaw ng syudad na unti-unting lumalayo, lumiliit, hanggang sa naging maliliit na tuldok na lang sa kadiliman. Ang paraisong minsan niyang natagpuan, ngayon ay isa na lang alaala ng isang panaginip na binasag. Ang mga sumunod na oras matapos ang party ay isang malaking dagat ng pagkalito para kay Chance. Ang mga bulungan, ang mga tingin, ang imahe ni Ella na tumatakbo palayo, ang mukha ay basang-basa sa luha. At ang mga salita ni Beatrice umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, Stellaris. Ginamit ka lang niya. Sa una, naramdaman niya ang sakit ng pagkakanulo. Niloko ba siya? Ang lahat ba ng pag-aalaga, ang mga kwento, ang mga awit, lahat ba yun ay parte ng isang malaking pagpapanggap? Ngunit habang nakaupo siyang mag-isa sa tahimik na silid, sa gitna ng mga regalong hindi pa nabubuksan, may ibang mga alaala ang nagsimulang lumitaw. Naalala niya ang sinseridad sa boses ni Ella kapag kinukwento nito ang pamangkin na si Angela. Naalala niya ang tunay na pag-aalala sa mga mata nito nung una itong gumalaw. Naalala niya ang init ng yakap nito nung gabing binabangungot siya. Ang mga iyon, hindi iyon pag-arte. Nararamdaman niya, sigurado siya, ang pangalang Stellaris ang naging susi para papasukin si Ella sa buhay niya. Ngunit hindi ang pangalan ang minahal niya. Ang minahal niya ay ang babaeng pumasok sa pinto. Ang babaeng nagtiyagang alagaan siya. Ang babaeng nagparamdam sa kanya na may halaga pa ang buhay niya. Ang pag-ibig niya para kay Ella ay totoo. Hiwalay sa anumang kasinungalingan o pagkakamali. At sa realisasyong yon, ang pagkalito ay napalitan ng isang malinaw na galit. Tumayo siya at hinanap ang kanyang ina at si Beatrice sa family hall. Nag-uusap ang dalawa, mga mukhang balisa. "Beatrice," sabi ni Chance, ang boses ay malamig at matigas. "Chance, mabuti naman at..." "Huwag," putol niya. "Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo." Tumingin siya sa pinsan niya, ang mga matay puno ng galit na hindi pa nito nakikita dati. "Ginawa mo yon hindi para sa akin. Ginawa mo yon para sa sarili mo. Dahil sa buong buhay mo, hindi mo matanggap na mayroon akong mamahalin na hindi ikaw.
Pero pakinggan mo ito, Beatrice. Kahit kailan, hinding-hindi magiging ikaw. Namutla si Beatrice. Binaling ni Chance ang tingin sa kanyang ina. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng lungkot. At kayo, Mami, alam kong natakot kayo. Pero ang pag-ibig, hindi inaayos. Hindi nililikha base sa isang pagkakamali. Tingnan niyo ang nangyari. Sinaktan ninyo ang isang inosenteng tao. Yumuko si Doña Esmeralda, umiiyak. Excuse me po. Isang boses ang bumasag sa tensyon. Sabay-sabay silang lumingon. Nakatayo sa may pinto ang isang babae, hingal na hingal at balisa. Si Elaine, ang matalik na kaibigan ni Ella. Kailangan kong makausap si Chance, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Ako lang. Please. Pumasok sila sa library. Agad na nagsalita si Elaine. Tila natatakot na kung hihinto siya ay hindi na niya masasabi. Kasalanan ko. Panimula niya ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Kasalanan ko kung bakit nagkaganyan si Chance. Napakunot ang noo ni Chance. Anong ibig mong sabihin? Noong araw ng aksidente, magkasama kami. Nagtalo kami. Sabi ni Elaine, ang boses ay basag na. Tungkol sa Stellaris, sinabi ko sa kanya na sumuko na lang siya. Na hindi na niya maipaglalaban yon. Nagalit siya. Sumigaw siya. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse at humikbi si Elaine. Hindi ko siya napigilan. Sa sobrang takot at konsensya, hindi ko sinabi kahit kanino na ako ang huli niyang nakausap. Natigilan si Chance habang ang isang madilim na alaala ng isang sigawan ay dumaan sa kanyang isipan. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Patuloy ni Elaine, pinupunasan ng kanyang mga luha. Nandito ako dahil kay Ella. Tumingin siya ng diretso kay Chance. Umalis siya, hindi dahil natatakot siyang malaman mo ang totoo. Umalis siya dahil mahal na mahal ka niya. Sinabi niya sa akin ang lahat, sabi ni Elaine. Sinabi niya kung paano siya nahulog sa'yo, pero sa bawat araw, kinakain siya ng konsensya niya. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat para sa'yo, na isa ka lang pangarap na hindi para sa kanya. Umalis siya dahil mas gugustuhin niyang masaktan siya ng mag-isa kaysa manatili sa tabi mo bilang isang kasinungalingan. May kinuha si Elaine mula sa kanyang bag, isang resibo. Inabot niya ito kay Chance, isang resibo mula sa ospital. Nakapangalan sa pamangkin ni Ella. Ang halaga, 1 million pesos. Ang petsa, isang araw matapos matanggap ni Ella ang kanyang unang sahod. Hindi siya gold digger, Chance. Mahinang sabi ni Elaine. Ginamit niya ang lahat ng pera para sa pamilya niya. Ang tanging kinuha niya sa mansyon ninyo ay isang durog na puso. Tinitigan ni Chance ang resibo. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalaglag sa lugar. Ang bigat ng katotohanan, ang sakripisyo ni Ella, ang pagmamahal nito, ang sakit na dinanas nito, ay bumagsak sa kanya ng buo. Tumayo siya. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagkalito, kundi ng isang matibay na determinasyon. Saan siya nagpunta? Tanong niya kay Elaine. Ibinigay ni Elaine ang address ng probinsya ni Ella. Tumango si Chance. Lumabas siya ng library. Nilampasan ang kanyang ina at si Beatrice na tila mga estatwa. Chance, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ina. Huminto siya sa may pintuan, ngunit hindi lumingon. Kailangan ko siyang hanapin, sabi niya. Ang boses ay buo at hindi natitinag. Kailangan kong sabihin sa kanya ang totoo.